Kung titingnan natin sa kasaysayan ng mga Muslim, hindi nagdeklara ng jihad sa Makkah. Ito ay idineklara sa Madina. Ang labanan sa Badar, ang unang labanan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga paganong Quraysh, ay naganap sa ikalawang taon ng paglikas ng mga Muslim mula sa Makkah patungong Madina. 2 taon matapos na maitatag ang isang malayang pamahalaan ng mga Muslim na may teritoryo, pinuno, ekonomiya, kabangbayan, soberenya, batas, korte, militar at iba pa. Nagkaroon lamang ng jihad matapos na ang mga Muslim ay magkaroon muna ng isang pamahalaan. Bakit gobyerno lamang ng mga Muslim ang maaaring magdeklara ng jihad? Unang-una, ang pamahalaan ng mga Muslim ang magtutukoy kung ano ba ang ipaglalaban at bakit kailangan ng labanan. Paano ito gagawin? Sino ang kalaban? Saan ang labanan at kailan? Kapag walang pamahalaang Muslim, maisip na lamang ninuman na magnakaw sa tindahan ng hindi Muslim, mambomba sa mall ng hindi Muslim, at pumatay ng inosenteng hindi Muslim dahil lamang sa nalungkot siya sa nabalitaan niyang Muslim na pinatay ng walang katarungan sa ibang bansa. At ang sino mang nag-aangkin ng jihad ay maaring gumawa nito sa anumang maisip niya na kadahilanan. Kapag walang pamahalaang Muslim, kahit sino na lamang ay tituring na kaaway, kahit saan na lamang ay maaring maminsala. Ikalawa, ang pamahalaan ng mga Muslim ang siyang mamamahala sa jihad na magsasanay sa mga mujahidin, magtutustos sa kanilang mga pangangailangan sa armas, pagkain, supply at iba pa. Saan kukuha ng pondo ang isang grupo na nagjijihad kuno kung walang sariling pamahalaan? Hindi ba't kinukuha nila ito sa pamagitan ng kidnap for ransom, pagbebenta ng ipinagbabawal at iba pa? Ikatlo, ang pamahalaan na ito ang siyang magtitiyak na ang jihad ay nagawa sa tamang paraan na walang nasasagasaang karapatang pantao ng Muslim o hindi Muslim. Naiulat sa sira na si Propeta Muhammad SAW ay nagalit ng may ginulping mga kabataan ang mga sahaba sa kanilang pag-interrogate kung nasaan ang Quraysh sa labanan sa Badar. Si Propeta Muhammad SAW ay nagpanagot din kina Usama bin Zaid sa kanyang pagkakamali na patayin ng isang kalaban habang ito ay nagsasambit ng syahada o pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Sa katwirang sinabi lamang ito ng tao dahil sa takot. Kung walang pamahalaang Muslim na namamahala sa jihad, kanino mananagot ang sino mang sundalong Muslim kung siya ay lalampas sa mga hangganan at karapatang pantao ninuman? Kanino maaaring magreklamo? Sino ang mag-iimbestiga? Sino ang hahatol? Sino ang magpapataw ng parusa kung sakali mang may paglabag ang sundalo ng mga Muslim? Ikaapat, ang pamahalaan na ito ay maaaring pumasok sa diplomasya. Katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad SAW na kalaunan ay nagbukas ng maraming pinto ng kabutihan. Kung walang pamahalaan ng mga Muslim na namamahala sa jihad, kanino makikipag-usap ang kalaban upang ibigay ang kahilingan ng mga Muslim? Kanino sila makikipag-usap para sa isang usaping pangkapayapaan? Ngunit ang katotohanan nga sa mga kaganapan ngayon sa mga nagpapakilalang nasa jihad, sila ay mga bandido at hindi nalalayo sa mga kriminal at tulisan. Hindi sila mga bayani o mga tagapagtanggol ng Islam. Maaring may matutukoy na ilang pakinabang mula sa kanila, ngunit kung titimbangin at susumahin, ang pinsala nila ay mas matimbang kaysa sa anumang inaangkin nilang pakinabang na kadalasan ay sarili lamang nila ang nakikinabang. Sinabi ni Allah sa Quran, "Makibaka sa landas ni Allah ng tamang pakikibaka. Hinirang niya kayo at hindi siya naglagay sa inyong relihiyon ng paghihirap. Ito ang relihiyon ng inyong ama na si Abraham. Si Allah ang nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon at ngayon sa Quran na ito, upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa mga tao. Itaguyod ninyong obligadong pagdarasal, magbayad ng obligadong kawang gawa, at kumapit kay Allah na siyang tagapag-ingat ninyo. Siya ang mainam na tagapag-ingat at mainam na tagatulong." Kaya, huwag magpaloko sa sino mang mag-iimbita sa iyo na mambomba ng simbahan, mall, sasakyan at iba pa.
Huwag magpaloko sa sinumang mag-iimbita sa iyo na pumatay ng pulis, sundalo at lalong-lalo na mga sibilyan. Huwag magpaloko sa sinumang maghahari-harian na tiyak na gagawin ka lamang na alipin sa kanilang pekeng jihad para sa personal nilang kapakanan. Ang pamahalaan lamang ng mga Muslim ang maaring magdeklara ng jihad. At hindi ang kung sino-sino na lamang na may sama ng loob o kaya ay may pagdanasa na maghari-harian.